Pangalawa, paano mo gagamitin ang helmet of salvation? Live out your salvation. Isabuhay mo ang iyong kaligtasan. Sabi sa Philippians 2:12, kaya nga mga minamahal ko, gamitin ninyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig, tulad ng palagi ninyong pagsunod. Hindi lamang kung ako ay kasama ninyo, kundi lalo na ngayong wala ako. Sabi dito ay gamitin nyo ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Ang ibig sabihin, ito ay isang picture ng pagbabago. Dahil niligtas ka ng Diyos, ay gagawin mo ang Diyos na ruler o master ng iyong buhay. Ibibigay mo yung control ng iyong buhay sa Diyos. Kikilos ka ng ayon sa kanyang kalooban. Tatalikdan mo ang anumang bagay na humahadlang sa iyong mabuting patotoo sa iba. At kapag ginagawa mo ito, ay nilalabanan mo ang dyablo na pumipigil na magawa mo ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Sabi sa 1 Timoteo 4:16, ingatan mo ang iyong sarili at ang pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Kung gagawin mo ito, maliligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Naalala ko nung isang araw ay may naglinis ng aking sasakyan. Ang aking sasakyan ay may vinyl wrap sa hood, sides at dun sa ibabaw. At yun ay hindi pwedeng gamitan ng kahit anong chemicals maliban lang sa sabon. Kaya lang yung naglinis ng sasakyan ay nilagyan niya ng wax at dahil dito ay nasira yung texture ng vinyl wrap at nagkaroon ito ng mga white spots. Ang tendency sa akin ay magalit kasi mahirap magpakabit ng wrap at mahal. Kaya lang pinaalala sa akin ng Diyos na itong taong ito ay dinadala ko sa Panginoong Yesus. Kaya ang sabi ko sa kanya ay okay lang, pero sa susunod ay magpaalam ka muna kung anong i-a-apply mo sa sasakyan para hindi ka magkamali. At pangatlo, paano natin isusuot ang helmet ng kaligtasan? Keep your eyes on eternity. Kapag sobrang nabibigatan ka na sa buhay, kapag nahihirapan ka na at gusto mo nang sumuko, ay alalahanin mo ang regalo sa iyo na buhay na walang hanggan ng Diyos. Alalahanin mo na yung problema dito sa lupa ay may katapusan at hindi nito kayang pigilin ang maganda mong kinabukasan sa piling ng Diyos. Yung walang hanggang kaligayahan sa presensya ng Diyos sa langit ay walang katulad at hindi pwedeng ipagpalit sa anumang kaginhawahan dito sa lupa. May nagsabi, if it doesn't have eternal significance, it's not important. Isang araw sa San Antonio ay umabot ng 99 degrees ang temperature. Sobrang init nito. Then merong isang driver na ang pangalan ay Fred Ariola. Siya ay may dalang truck. Nakita niya sa highway na merong dalawang babae ang sumisigaw at umiiyak na paikot-ikot doon sa kotse. Nung bumaba si Fred ng kanyang truck ay nakita niya na aksidente palang nalak ng mga babae ang isang 10 buwan na sanggol sa loob ng sasakyan. Sinusubukan ng isang kapitbahay doon na buksan ang kotse sa pamamagitan ng hanger. Kaya lang, sa sobrang tagal ay nagkulay talong na yung sanggol at bumubula na rin ang kanyang bibig. Alam ni Fred na ito ay isang life or death situation. Kaya ang ginawa niya ay kumuha siya sa kanyang truck ng martilyo at binasag niya ang salamin ng kotse. At marahil ang iisipin mo ay magpapasalamat ang magulang kay Fred. Kaya lang, nagkamali siya dahil naggalit sa kanya ang magulang dahil sinira niya raw ang salamin ng kanyang kotse. At naisip ni Fred, ano ba ang mas importante? Yung sanggol o yung salamin ng kotse? Maring nadismaya ka din sa reaksyon ng magulang noong sanggol dahil mas pinahalagahan pa ang salamin kaysa sa buhay ng kanyang anak. Pero alam mo ba na na-realize ko na minsan wala tayong kaibahan doon sa magulang ng baby. Kasi maraming namamatay sa paligid natin pero hindi natin binibigyan ng halaga ang pagbabahagi ng mabuting balita sa kanila. Alam nating ligtas na tayo pero yung kaligtasan na yon ay hindi natin pinapasa sa iba. Mas nakafocus tayo sa mga material na bagay, kaaliwan, relasyon at iba pang temporary na bagay. Kaibigan, kung itatanong sa iyo ng Panginoong Yesus, mas mahal mo ba ako kaysa sa mga bagay na iyan? Ay anong isasagot mo? Nakikita ba ang pagmamahal mo sa Diyos, sa iyong pagmamahal sa iyong magulang, asawa, anak, kaibigan, kamag-anak at iba pa? Nakikita ba ang pagmamahal mo sa Diyos sa pagbabahagi mo ng mabuting balita sa mga taong mahal mo at sa mga taong naliligaw? Dalahin ko na wala kang hinahangad sa mundo maliban sa Diyos.
Sabi sa Salmo 73:25, walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang, at walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Kaibigan, keep your eyes on eternity at magtatagumpay ka kasama ng Panginoong Yesus sa paglaban sa dyablo. Pang-anim na sandata na gagamitin mo sa spiritual na digmaan ay ang the sword of the Spirit. Ang sabi sa Efesos 6:17, at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na-realize ko na ang armor of God ay hindi lang pang-defense o hindi gagamitin mo rin itong offense. Ang ibig sabihin, hindi ka palaging nasa defensive side ng iyong spiritual battle. Kung hindi, pwede mong gamitin ang tabak ng Espiritu o ang salita ng Diyos para labanan ang dyablo. Sabi ni Charles Spurgeon, to be a Christian is to be a warrior. Na-realize ko na walang warrior ang pupunta sa digmaan na hindi niya dala ang pinakamakapangyarihang sandata niya. Ito ang kanyang tabak o ang kanyang sword of the Spirit. Ang sword of the Spirit ay ang Biblia. Sabi sa Hebreo 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espada magkabilaan tanim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisang offensive weapon sa atake ng dyablo. Kapag dumarating ka sa point na inaatake ka ng dyablo, ay i-recite mo sa sarili ang katotohanan na nakasulat sa salita ng Diyos at lalayuan ka ng dyablo. Bakit? Kasi hindi niya kayang pasubalian ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang kalikasan niya ay kasinungalingan, kaya't hindi siya makakatagal harapin ang katotohanan sa Bible. May nagsabi, the Word of God help us advance and put Satan on the defense. So paano tayo aabante at susugod sa pamamagitan ng salita ng Diyos bilang warrior niya na may layuning iligtas ang mga naliligaw sa panlilinlang ng dyablo? Una, understand the word in full context. Na-realize ko na ang pinakamaling paraan sa paggamit ng salita ng Diyos ay basahin ito nang wala sa konteksto. Halimbawa, sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Ang konteksto nito ay si Pablo ay nahihirapan sa kulungan at nahihirapan sa kanyang thorn in the flesh o kahinaan na hindi tinatanggal ng Diyos. At kapag hindi mo alam ang context, ay mamimisinterpret mo ang verse na ito. Maaaring sasabihin mo, I can do all things through Christ, kaya mananalo ako sa isang singing contest o mapapasaan ko ang aking exam sa school. Mali kaibigan, hindi ganito ang pakahulugan sa Philippians 4:13, kundi ang ibig sabihin lang ng I can do all things through Him who strengthened me ay ang abilidad ng isang alagad ng Panginoong Yesus na kayanin ang kahirapan, pag-uusig at iba pang mahihirap na hadlang para maisulong niya ang kaharian ng Diyos at masunod ito sa lahat ng area ng kanyang buhay.